gagawa po tayo ng 2-in-1 yema cake. So kung napapansin nyo sa isang tub, dalawang flavor po yung ginawa po natin. Paano nga po ba gumawa ng malambot na chiffon cake, yung malambot na yung ibabaw hanggang ilalim? At paano pa po natin pasasarapin yung atin pong yema sauce? So dalawang paraan din po yung gagawain po natin dito kasi sigurado itatanong nyo paano po siya lutuin sa oven at kung pwede po ba siyang lutuin sa steamer. So nakapaloob na po yun dito. Kaya panoorin nyo po hanggang dulo kasi bukod sa pinakang costing po natin na andito yung pinakang tips, idea po natin para hindi po tayo papalpak sa 2-in-1 yema cake na pang negosyo. So kung paano po ito gagawin, tara, umpisahan na po natin. Una, i-ready po muna natin yung ating mga lyanera na gagamitin. Bali, ito po ay medium size. So, kailangan maglagay tayo ng parchment paper. Kung wala naman po, pwedeng magpahid tayo ng kaunting oil and then magdust tayo ng kaunting harina na katulad po nitong ginagawa ko. So, paraan po ito para mamaya hindi po tayo mahirapan sa pagtatanggal po ng ating chiffon cake. And then, iset aside lamang po natin saglit. So, gagamit po ako ng 7 itlog, 3 XL at 4 na medium. Pero, kung large naman po, 8 pieces yung gagamitin po natin. So, pinaghiwalay ko na po yung egg white at saka egg yolk. Ito pong 3 piraso, iseset aside po natin yan kasi gagamitin po natin yan sa yema sauce. Ito naman pong 4 na pirasong yolk, ilalagay na po natin ito sa ating ref at sa susunod na video, gagamitin po natin ito. Set aside lamang po natin at simulan na po natin ang paggagawa ng ating chiffon cake. Gagamit tayo dito ng 2 buong itlog, pwedeng medium at pwede rin po ang large. Then, isunod na din po natin ang oil. So, sa oil, ang gagamitin po natin mas better chiffon oil, canola oil, sunflower oil para kahit ilagay po natin yung cake po natin sa ref ay hindi po titigas. At isunod na din ang vanilla flavor at yung atin pong tubig. So, i-mix lamang din po natin ng ayos ito at gagamit po tayo dito ng salaan para sa atin pong mga dry ingredients, mabawasan ang buo-buo. Unahin na po natin ang cake flour. So, hinahati-hati ko po ito and then minimix ko para maiwasan na po yung madaming buo-buo. Isunod na din po ang asukal. Pwedeng gumamit ng wash sugar at white sugar. So, ako mix kasi naubusan na po ako ng white sugar. Isunod na din ang baking powder, asin, at imimix po natin ito hanggang sa wala na pong dry ingredients. Pero dahan-dahan lamang po para hindi po ma-overmix. Pagkatapos, iset aside lamang po natin at gumawa na po tayo ng atin pong merang. Ito na yung ating 7 egg white. Ilagay na din po ang suka, pagpa-stable ng ating merang. And then, yung asukal po natin, gradually po yung paglalagay kapag nagpo-foam na po yung ating egg white. So, gagamit ako ng hand mixer, MRPlex brand para mas mabilis. Kung wala naman po, pwede ang mano-mano. Kaya lang, medyo may pagkatagal po ito. So, mas madali talaga kapag may hand mixer. Ito po ay na-order ko online. At kung gusto nyo pong umorder, maglalagay po ako ng link sa description. At hanggang soft pick lamang po yung gagawin po natin. Basta nagkaroon na po ng point sa dulo, ibig sabihin okay na po yun. Huwag po natin masyadong i-stiff pick para maganda po ang kalabasan ng atin pong chiffon cake. Estimate 15 minutes po itong imimix. Ngayon, paghahaluin na po natin ito at una maglalagay po muna tayo ng kaunting merang. Imimix po natin para gumaan po yung pinakang cake batter po natin. Nang sa ganon, maiwasan po natin yung pagkabagsak ng pinakang batter po natin. Kalimitan, hinahati ko po ito sa 3 batch at yung pinaka last batch, yung pinakang cake batter natin, ang ilalagay po natin sa ating merang. Nang sa ganon, mahalo po natin hanggang ilalim. So kapag tingin po natin ay isang kulay na lamang po, okay na po yung pinakang chiffon cake natin, yung pinakang butter. Cut and fold lamang po ito ha. Dahan-dahan din po yung pagkakamix para maiwasan po natin ang pagkamagsak po ng ating cake batter. Pagkatapos, kuhanin na po natin yung atin po mga lyanera.
Bawat lyanera, maglalagay po tayo ng 3/4 cup or 3/4 nung medium na lyanera po natin. Pagkatapos, itap lamang po natin para mas maganda ang kalabasan ng atin pong chiffon cake. At itong 6 sa oven po natin isasalang. So, yung pinakang temperature natin dito, 180 to 200 Celsius. So, kapag malapit na siyang maluto, inilalagay ko siya sa 200 para mag-brown yung ibabaw. Pero, wag po natin itong lulutuin sa mataas na temperature. Kasi mangyayari po nun, magiging dry po yung atin pong chiffon cake. So, kung itatanong nyo kung pwede ba siyang isalang sa steamer, so dito makakaapat na lyanera po tayo na ganun din po yung pinakang sukat, 3/4 cup. So, sa steamer po natin ito lulutuin para makita po natin kung pwede nga po ba. So, dito, foil yung ginamit ko na pantakip kasi hindi ko makita yung tela, yung ginagamit ko dito sa aking steamer. So, mas better na tela po yung gagamitin po natin pinakang takip kasi kapag foil, didikit yung pinakang chiffon cake po natin sa foil. So, ang mangyayari nun, hindi magiging pantay po yung pinakang ibabaw. And then, lulutuin po natin to sa loob ng 25 to 30 minutes sa pagitan po ng low to medium. So, after 30 minutes, ito na po yung sinasabi ko sa inyo kapag foil yung pinantakip po natin. Kasi dumikit yung pinakang chiffon cake natin sa foil. So, ang nangyari, yung pinakang ibabaw is hindi naging pantay. Pero huwag kayong mag-alala mga katipid tips kasi ang perfect pa rin po nung ating chiffon cake. Ang lambot-lambot pa rin po nito. Kaya huwag nyo na po akong gagayahin. Tela po yung gamitin po natin. Panaklob para hindi po matuluan ng tubig yung atin pong chiffon cake. Ngayon, kapag kaya na po ng ating kamay, kailangan tanggalin na po natin dito sa lyanera po natin para hindi po siya dumikit or hindi siya mamasa. Ito po yung luto natin sa oven. Talagang mapapansin nyo na malambot yung ibabaw hanggang ilalim. 'Di ba? Ang perfect ng pagkakaluto ng atin pong chiffon cake dito mga katipid tips. Kapag inilagay natin sa packaging, pataob. Kasi para mas malaking tingnan at saka pantay. At ito naman po yung luto po natin sa steamer. So, diba, ayan lang yung pinakang pangit dyan, yung ibabaw. Pero perfect yung lambot nito mga katipid tips. Ganon din, malambot yung ibabaw, malambot din yung pinakang ilalim. At alam nyo po ba na mas malambot itong in-steam po natin kumpara po dun sa in-oven po natin. Ang size ng ating microwavable tub, 750 ml. Pag nilagay na po natin lahat dito, iset aside lamang po natin at magluto na po tayo ng creamy yema syrup po natin. So, meron tayo ditong ingredients na idadagdag na talaga naman pong magpapa-creamy. So, kumuha lamang po tayo ng kawali at ilagay na po natin yung 3 egg yolk na ibinukod po natin kanina. Isunod na din po natin ang cornstarch at hahaluin po natin ito hanggang sa wala ng buo-buo. Isunod na din po natin ang isang lata ng ibap at sasabayan po natin ito ng halo. And then, isunod na din ang condensed milk. So, sa mga gatas na gagamitin po natin, so mas creamy, mas sasarap kapag alaska po yung ginamit po natin. At ito po yung isang pinakasekreto ko dito sa paggagawa ng yema sauce, yema cream. Maglalagay tayo ng all-purpose cream. So, kahit anong brand, pwede po yun. Ito po yung maliit na pack. So, ito optional. Pwede maglagay, pwedeng hindi. Pero, mas masarap, mas creamy mga katipid tips kapag naglagay po tayo nito. Talagang level up po yung pinakang lasa. At ngayon, maglalagay din po tayo ng food coloring na egg yellow para buhay na buhay yung kulay ng ating yema sauce. Okay, so kung ayaw nyo namang maglagay, is pwede naman po yun. So ako, konting patak lamang po. Kaya ang isang katutak. So, ngayon, pwede na po nating buhayin yung pinakang apoy po natin at lulutuin lamang po natin ito sa mahinang apoy or alalay na apoy. Kaya mas better po dito kapag magluluto tayo, gagamit tayo ng medyo makapal na kawali para maiwasan po natin yung mabilis na pagkasunog at yung pagkabuo-buo ba nung yema sauce po natin. At ito hanggang sa maluto, wag na po nating titigilan sa halo para hindi po mamuo or masunog po yung pinakang ilalim. At yung pinakang last ingredients po natin, maglalagay po tayo dito ng vanilla flavor na magpapasarap din naman po
dito sa atin pong yema sauce. Hahaluin lamang po natin ito hanggang sa medyo lumapot-lapot at malalaman nyo po na luto na. Tikman lamang po natin. Kapag lasang creamy na and then hindi na po natin nalalasa yung cornstarch o kaya yung pinakang egg yolk po natin, ibig sabihin okay na po yung pinakang yema sauce po natin. So, estimate niluto po natin ito ng 30 to 40 minutes kasi niluto lamang sa mahinang apoy. So, pwede na po natin patayin yung pinakang apoy po natin. Pagkatapos, hahatiin po natin ito sa dalawa kung maglalagay po tayo ng kulay. So, dahil 2 in 1 yung ginawa po natin, hahatiin ko po ito. So, yung kalahati, maglalagay ako ng flavor na ube at saka pangkulay. So, merong nabibili po nito na meron ng flavor, meron na din kulay. So, walang available dun sa binilihan ko po Bakery Supply. Pero ito po ay pwede na. And then, hahaluin lamang po natin ito ng mabuti para pantay ang kulay at wala pong buo-buo ng atin pong food coloring. Pagkatapos, habang mainit-init pa po ito, mas better na mas mailagay na po natin sa chiffon cake po natin para hindi po tayo mahirapan sa pagtatoppings. Kumbaga, kusa talaga siyang lumalapat dun sa cake po natin. Kasi habang lumalamig po ito, mas lalapot yung atin pong pinakang yema sauce. Yung kalahati, 1/8 cup ng yema syrup at yung kalahati ay 1/8 cup din po ng yema ube. So total, kada isang tub maglalagay po tayo ng 1/4 cup ng atin pong yema syrup. So saktong-sakto na po yan mga katipid tips. Mukha na din namang hindi siya tinipid. And then, doon sa ginawa natin na cake batter, makakasampung tub tayo doon. So 8 na lamang po ito kasi yung dalawa hindi na po ako tinigilan ng anak ko, kinain na po nila. And then, yung pinakang yema syrup natin, saktong-sakto din po dito sa 10 tub na nagawa po natin. At yung pinakang huli, yung maglalagay tayo dito ng toppings na cheese na talaga naman po magpapasarap dito. So, daily queso lagi po yung ginagamit ko. Kasi bukod na sa mura, hindi siya mahirap yad-yadin at masarap din naman po. So, yung isang box na 160 gram yata yun, hahatiin ko siya sa 10 para sakto po dito. Ngayon, kung gusto pa po natin na mas overload yung cheese, so pwede naman po natin dagdagan pa. So, isasama na lamang po natin sa pinakang costing po natin. At dito, mas maganda din kung magdidrizzle tayo ng caramel sauce o kaya ng yema sauce, di ba? Para may bumabasag dun sa kulay. Magkakaroon ng medyo brown dun sa ibabaw kapag dinirizzle po natin. So, mas maganda siyang tingnan. Pero optional naman po yon. Pwedeng wala na. So, ganun lamang pong kabilis gawain yung atin pong 2-in-1 yema cake. Lalo na kung hilig po natin ang pagbibake, nako, sisiw na sisiw lamang po ito sa inyo. Pero kung baguhan po tayo, basta masundan lamang po natin yung ingredients, procedure, nako, hindi po kayo papalpak dito. Sarap. Tikman natin yung ube. May palatandaan naman. Yung ating sa oven, brown yung ilalim. Kasi 'di ba binaligtad natin. Tapos ito namang in-steam natin is talagang puting-puti siya. Ibabaw at saka ilalim. So, kita naman sa ilalim. Ang lalambot. Yung in-steam natin at saka yung niluto natin sa oven, talagang napakalambot ng mga katipid tips. Mula ibabaw hanggang gitna hanggang ilalim is malambot po talaga. At yung pinakantamis ng ating chiffon cake is sakto po lamang. So kumbaga ang magbibigay talaga ng lasa is yung creamy, yung yema sauce, yema syrup, basta itong itinappings natin na yema sa ibabaw. Alam nyo yung naglalasa yung pagka-yema, pagka-leche flan, saktong-sakto po yung lasa ng mga katipid tips. Ang sarap-sarap. Yung pinakang lasa ng ating yema syrup, hindi po nagpapanlayo. Kung alam nyo po yung
Yema Tayabas Quezon, yung parang Rodelias yata. So yung pinakalasa po nito, hindi po nalalayo dun sa lasa noon. Napaka-creamy po nito mga katipid tips. So magtatanong ang ating tipid tips, alin po ang mas okay yung lasa, yung in-steam or yung in-oven. Okay, so para sa akin, mas masarap yung niluto natin sa oven. Kasi alam niyo yung tipo na talagang malalasa natin yung pagka-cake po ng ating yema cake. Talagang masasabi natin na cake yung kinain po natin. Sa in-steam naman po, so malambot din naman po talaga siya. Pero mas malinamnam, mas masarap yung lasa kapag binake po natin. So, halimbawa naman, at talagang pursigido tayo at gusto natin gawing extra income po ito at wala po tayong oven, so pwede po natin pag-umpisahan yung gamit po ay steamer. Kasi masarap din naman po siya. Ang talagang magdadala doon is yung pinakang sarap po ng ating yema syrup. Ngayon, magiging tanong na, magkano naman po ang puhunan at magiging bentahan po per tub at posible po natin tubuin. Yung pinakang costing po natin magkakosting pa rin po kayo sa inyo kasi iba't iba nga po tayo ng lugar at bawat buwan taon is nag-iiba yung pinakang presyo. So dito, idea po natin dito sa ginawa ko. So unahin natin sa cake flour, 27 pesos. Okay, so pag samasamahin na po natin kasi tigka-kaunti lamang naman po ito, yung ating asin, vanilla flavor, baking powder. So sabihin na po natin na 10 pesos. Sa asukal natin, pagsabahin na po natin yung inilagay natin sa pinakang cake butter and then doon sa ating merang. And then, i-plus na din natin dito yung vinegar. So, sabihin na natin na 25 pesos. Oil at saka tubig, 22 pesos. So, itlog, 10 po yung nagamit natin. O, 100 pesos. Kaya ang total ay 174 pesos. Ngayon, mag-plus ng other expenses, pinakang labor natin, niluto natin sa oven, or kung i-steam po natin. So, sabihin na po natin na 100 pesos. Kaya ang total po ay 274 pesos. Ngayon, i-divide po natin sa 10 tab na nagawa po natin. May puhunan po tayo sa pinakang chiffon cake natin na 27.4. So, tuusin naman po natin yung pinakang yema syrup po natin. So, yung ginamit natin na 3 egg yolk, so wala na siyang costing kasi na-costing na po natin dun sa merang po natin. Eba, 40 pesos. Condensed, 75 pesos. All-purpose cream, 40 pesos. Cornstarch at vanilla, 5 pesos. Lahat naglagay tayo doon ng pinakang flavor natin at saka yung pinakang kulay. So, sabihin na po natin na 5 pesos. So, yung pinakang cheese po natin sa 10 tab na magagawa po natin is isang box. So, daily queso yung ginamit po natin, 40 pesos. Kaya ang total po lahat ng pinakang puhunan ay 205 pesos. At plus pa po tayo ng other expenses. Yung packaging na gagamitin po natin, tayo ay naka 10 tab at 50 pesos po ang pagkakabili ko. So, sabihin na po natin na 60 pesos para kung maglalagay tayo ng sticker and then plastic kapag i-deliver na po natin at kapag meron pong bumili. At syempre, yung pinakang labor po natin, nung niluto na po natin yung ating pong yema sauce. Sabihin na po natin na 40 pesos. Kaya ang total po lahat ng puhunan ay 305 pesos. So, i-divide po natin sa 10 tab na nagawa po natin. At ang kalalabasan po ng 30.5 yung pinakang puhunan. Sa yema syrup po natin, kasama na po doon yung pinakang packaging. 57.9 yung pinakang puhunan po natin kada isang tab. Po nating ibenta na 100 to 120 pesos. So, tuusin ko siya sa 100 pesos. At kapag minus po yung pinakang puhunan, so, posible po tayong tumubo ng 42.1 po kada isang tab. So, hindi na masama yung pinakang tubo natin kada isang tab. So, halimbawa, kung napaubos natin yung isang gawaan, so, i-times 10 po natin at posible po tayong tumubo ng 410 pesos po dito sa ginawa po natin. So, dito, kung magiging consistent tayo, maaalagaan po natin. So, hindi lamang po yun ang posible po natin kitain ngayong Pasko at Bagong Taon. Kasi, ito, magamay lamang po natin, kahit araw-arawin po natin, ay pwede po natin negosyohin at ipa-order po natin online. Okay, so ngayon, sana meron po ulit akong itagdag na magandang negosyo idea sa inyo ngayong Pasko at Bagong Taon. So, kita-kits na lamang po ulit sa ating mga next video. Bye-bye!